welcome to MMB again. Kasama natin siyempre si Sec Manny and si Sec Vince para ibigay na sa inyo at ilatag yung plano for EDSA rebuild. Siguro, una muna Sec Vince. Okay, siguro just to kabigin-biginan ng Pangulo natin, and I just like to show you just what the President told the country, no, and all of us. Sabi niya, ayusin natin ang EDSA, pabilisin ang biyahe, pasimplin ang buhay ng tao. So, ang utos ng ating Pangulo sa amin at sa lahat ng iba pang ahensya na kailangan tulungan tayong lahat para maayos na natin ang EDSA, sabi nga ng Pangulo natin, is once and for all, let us rebuild EDSA. Kasi kagaya natin lahat, frustrated na rin ang Pangulo sa patsi-patsing trabaho sa EDSA. No, reblocking, patsi-patsi, asphalt, tapos masisira din. Pag kita na naman natin yung epekto noon. No? Kaya napakaganda po ng plano ng DPWH kasi ito'y golden opportunity na natin, sabi nga ng Pangulo, na i-rebuild na natin at ayusin na natin ang EDSA once and for all. Ngayon, magta-traffic to ng matindi. Hindi namin tinatago yan. Pero, na makikita nyo mamaya, marami ng paghahandang ginawa sa utos na rin ng ating Pangulo na habang ginagawa ang EDSA, habang gini-rebuild ang EDSA, dapat, kahit pa paano, may gagawin kami, at yun ang trabaho namin ni Chairman Don at ng DOTR, kasama na rin ang mga LGUs natin, na kahit pa paano, maibsan naman ng konti yung hirap na parating dahil sa EDSA rebuild. So, ang isa pang sinabi ng Pangulo, bago po natin ipasa kay Sec Manny, ay kailangan gawin din natin komportable ang EDSA para sa mga commuter at sa mga pedestrian. I just wanted to show you something, no? Itong slide, ito ay mga drawing ni Architect Antonio Toledo way back in the 1930s, 1940s, nung kino-conceptualize pa ang EDSA, no? At makikita natin dyan, kagaya ng mga malalaking mga boulevard na nakikita natin sa ibang mga bansa, yun ang original talagang concept ng EDSA, no? It was really a very commuter, very pedestrian-friendly road, no? And kagaya nung sinabi na rin ng Pangulo, kailangan ang pedestrians kailangan kasama sa gagawing pag-rebuild ng EDSA. Kaya hindi lang sasakyan, kundi pati pedestrians, yan ang magiging plano din ng DPWH. Para talagang maayos na natin ang EDSA once and for all, no? Kanina nga umaga, naglakad ako ng siguro mga 5 kilometro sa EDSA. Talagang, paaminin ko sa inyo, delikadong EDSA para sa pedestrian ngayon. Pero ang kinagandahan niya, dahil nasa plano ng DPWH, gagawin na nating safe din ang EDSA para sa mga pedestrian, hindi lang para sa mga sasakyan. So, with that, ipapasa na po natin kay Sec Manny para pag-usapan na po ang detalye ng EDSA rebuild. Thank you po. Maraming salamat, Sec Vince. Natag po yung construction methodology natin. I think dapat maintindihan din natin ano ang history ng EDSA. Ito po yung, I don't know, siguro sa ating lahat dito, hindi natin alam, EDSA is Highway 54 pa nung araw. Ang Highway 54 na EDSA, nagawa po yan noong 1939. 1939 pa yan. During that time, yung EDSA is only about 2 lanes lang yan, 2 lanes lang. 2 lanes lang yung EDSA in 1939. Then, continuously it was expanded. The last one natin dito na ginawa ng EDSA ay yung pala, yung 1939, konkreto na po yan. Konkreto na po yan. Now, in 1980, noong doon sa panahon
dating First Lady Imelda Marcos sa Metro Manila Commission. That was the time when EDSA was expanded sa lahat na, no? Yung maximum expansion ng EDSA na ginawa. And at that time, noong 1980, yun na rin yung existing concrete na nakikita natin ngayon. Over the years, siyempre, sa dami na ng pinagdaanan ng EDSA, yung traffic, both mabibigat din na truck at saka sa volume ng traffic na dumadaan dyan, it has actually outlived its design capacity at saka yung structural design ng pavement. So this is the reason why, nung natatandaan po ninyo, over the years, nung pa mga several years back, nasa department pa ako nito, reblocking na po tayo na reblocking because many of the existing pavements, mahina na and bumabagsak na. So, if, sabi nga ng Pangulo, I think we have to do it once and for all para maiwasan natin yung mga reblocking every weekend, nakakaistorbo sa ating traffic. Pangalawa, pag reblocking tayo, it will be a perpetual activity. Hindi na natin maiwasan yan. Nag-reblock ka sa isang lugar, tapos pupunta ka sa isang lugar, babalikan mo na naman yung reblock mo in no time at all dahil nga po doon sa traffic natin. So, once and for all, ito na po yung plano natin that we have to rebuild and reconstruct the entire EDSA in itself. So, ang panahon natin dito, ang concept of the EDSA rebuild is we will change the pavement. Pagkuhin ho natin yung pavement ng EDSA into a new pavement. In other words, bubungkalin po natin yung existing pavement sa EDSA, papalitan po natin ng bagong pavement na matibay na pavement. We will adopt actually yung latest technologies on concrete mix at saka yung on top of the concrete mix pala na gagawin natin, lalagay tayo ng running surface na makapal-kapal na asphalt para smooth yung traffic natin yan. So, EDSA now is actually may mga portions dyan, 5 lanes, 4 lanes. But all in all, ang estimate po namin dito is actually going to be about 200 lane kilometers. 200 lane kilometers lahat yan, southbound and northbound. So pinag-aaralan po namin dito kung paano namin sasagawa yung actual construction ng EDSA. And to the extent na dapat to minimize the inconvenience of traffic. So pinag-aralan po namin dito with MMD and DOTR and pinag-sangkayunan namin kung ano yung mga schemes that we will have to adopt. Especially, we will have to maintain po yung busway. Busway will continue to be an exclusive lane for the buses. Yun ang mga arrangements natin. So, ito po yung gagawin namin. Ang yung gagawin namin para mabilis yung paggawa natin dito. We will employ several contractors all at the same time. Halimbawa, ang priority ho sana namin dito is actually southbound muna. Tapos, hindi namin matatapos siguro yung southbound in 1 year kasi it's already middle of the year. And then we will continue siguro ng northbound by next year. Southbound, ituloy namin yung southbound and northbound. Isa pa pong konsiderasyon kung ano yung scheme namin ngayon dito is that may darating po tayo kasing ASEAN meeting in 2026. So ang utos po sa amin dito sa ngayon dito is we will have to avoid actually yung mga construction sa EDSA during the time na nandito yung ASEAN meeting in 2026. So ang arrangement po natin dito ngayon is we will give priority to the section to Guadalupe
siguro. Guadalupe to, Pasay to Guadalupe, southbound and northbound. At the same time, we will also give priority actually dito po sa busway, southbound. There are sections na sa tingin namin hindi naman makaka-apekto ng gano'n ng traffic during the ASEAN meeting. So siguro dito sa may banda ng Balintawak sa Caloocan, pwede rin namin kumpunihin yung mga ibang sections niyan eventually pagka nagkataon. So, kailan ho kami magsisimula? Ang pinag-agreean namin, MMD and DOTR, magsisimula po kami na magsagawa, preparatory works. The preparatory works will start on June 13 ng gabi. When I say preparatory works, hindi pa ho kami magbubungkal because there are ilalatag lang po namin yung mga sections na dapat kailangan ilatag na ngayon para sa ganon, after a week, doon na kami magsisimula ng pagbubungkal. Ang scheme po namin dito is actually, unahin ho namin yung busway. Ang part po natin dito is, yung mga barriers na nakikita ninyo dyan, is, iuurong po namin ng konti yan. No? Iuurong namin ng konti yan para to give way for the construction space ng konti. And then, maglalagay din po kami ng temporary barriers para naman yung parang yung Mas maganda makita niyo yung animation. So, how I said money. medyo ang ihuhuli lang po namin ng konti yung outermost lane. Sorry, while said money is talking, para Yung outer lane po kasi, medyo mahuhuli kami ng konti dyan kasi nandiyan yung mga utilities, yung mga linya ng mga utilities and it will take some time for us to coordinate with them. Kailangan po din nila kasi bubukta rin po namin yung outer lane. Yung outer lane po kasi medyo yung outer lane kasi medyo yan ang nandoon yung mga utilities. So I think ang panahon namin dito is mag-coordinate po kami sa utilities and at the same time para mailatag na na permanently yung mga kanilang linya bago namin talaga papatungan na ng bagong konkreto o pavement. Yan ang panahon namin. But all in all po ang namin dito, ang timetable namin dito because maantala po kami ng konti dito sa ASEAN meeting. At any rate, kung ano man magagawa namin in 2026, magkabanda rito sa may mga banda Caloocan. But we will continue. Ang timetable po namin dito, matapos po namin lahat yung rehabilitation work in 2027. Nakapanaplo ang plano na natin yan. So 2027 po yung target namin, yung bago ng EDSA, ang gagawin natin. By the way, sabi nga ni Sec Vince kanina, na utos ng Pangulo dapat yung pedestrian lanes isasama din po namin sa aming pagkukumpuni at saka yung mga drainage structures, lalo na po yung mga perennial na nababaha sa EDSA, ay gagawin na rin po namin para flood-free na ang ating EDSA at maganda na yung pedestrian lanes natin na madaanan. So, all in all, yan po yung plano ng DPWH at sana po nasaan po natin. I know, sabi nga ni Secretary Vince, medyo mabigat-bigat po yung gagawin namin na makaming sturbo ng traffic, but I think both MMDA and
DOTR has been doing their best. Actually, para magkaroon po ng plano para ma-minimize po yung traffic disturbances. Salamat po. Kagaya na sinabi po ni Sec Manny, no, habang ginagawa po ng DPWH ang EDSA, habang nagre-rebuild tayo ng EDSA, nakita nyo naman no, importanteng nakita nyo yung methodology ng DPWH kasi tingin ko may maling pagkakaintindi na isasarado ang buong EDSA na walang makakadaan. Hindi po totoo yun. No? Kaya nakita nyo naman po, lane by lane ang gagawin, mapabawasan lang technically mapabawasan lang ng isang lane. Kumpara dun sa nararanasan natin ngayon. No? Kasi nga, ang isa sa mga utos ng Pangulo, kailangan yung busway, carousel, tuloy-tuloy at dedicated yan, kahit na rini-rebuild natin ang EDSA. Kasi nga, priority ng Pangulo, yung daang may almost 200,000 na commuters na gumagamit ng busway araw-araw. So, kailangan hindi ma-disrupt yun. Kaya yun ang kagandahan ng methodology na pinakita po sa inyo ni Secretary Manny kanina. So, the busway will remain and it will be dedicated. Kapareho lang ngayon, uurong lang siya initially dahil na ang inner lane ang uunahin. Kagaya nung nakita nyo sa video kanina. So, tuloy-tuloy po yan at kapag natapos na po yung inner lane, ibabalik na po ulit ang busway dun sa inner lane at susunod naman yung outer lane na gagawin ng DPWH. So, sana po klaro yun. No? Parang ganyan. No? Yan. Initially, ganyan ang mangyayari sa cartoon na yan. No? So, gumagawa dun sa pula, meron pa rin ititirang bababaan ng mga pasahero, pero habang natatapos, uurong lang yung bababaan ng pasahero. No? Ang magiging diferensya lang dito is, ang magkakasya lang sa loading and unloading area, maximum 2 bus. Hindi ka mukha ngayon na tuloy-tuloy. Ngayon, 2 bus lang. So, papasok lang sila sandali, tapos go-go. Kaya critical dito yung ating mga enforcer. No? Kasi, hindi na pwede talagang nag-aantay yung bus dyan ng matagal. Kaya tuloy-tuloy yung daloy ng mga bus. No? So, yan, parang ganyan. No? Yan. Mapapansin nyo yan dito sa sa video na to. Pagka natapos na yung working area, ayan, na-complete na, doon naman lilipat. No? So, ipapadala din po namin sa inyo itong mga video na ito para mapakita nyo din sa mga outlets po ninyo. So, very simple, very straightforward para mas madaling masundan ng mga kababayan natin. Sige. Next slide, please. Ayan, nakita na natin yan kanina. Okay, ngayon, ang utos din ng ating Pangulo, kagaya ng paulit-ulit po namin sinasabing ni Chairman Don at ni Sec Manny, is kahit na alam na natin na talagang magkaka-aberya, magkaka-traffic ng mas matindi, dahil nga mababawasan tayo ng isang lane habang ginagawa ang EDSA, ang sabi pa rin ng Pangulo, kailangan maghanap tayo ng mga iba't ibang paraan para hindi naman grabe yung aberya. No? Maibsan naman ng konti yung hirap. Kasi matagal-tagal to, 1.5, baka umabot pa ng 2 taon to. So, kailangan maghanap tayo ng ibang paraan. So, ito po, meron po tayong mga 5 initial. No? Hindi to 5 lang. No? Marami pa kaming mga plano, hindi lang namin ma-announce pa ngayon, pero marami pang gagawin sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Pero ito yung initial na 5 na gagawin na natin. Unang-una, ang Toll Regulatory Board sa tulong ni Sec Manny, ng DOTR at ng iba pang ahensya ng gobyerno at sa tulong na rin ng San Miguel Corporation, gagawin nating libre ang toll sa Skyway, Stage 3. Yung segment lang kung saan i-detour yung mga sasakyan na hindi na sila kailangan dumaan ng EDSA, aakyat na lang sila sa Skyway. No? So, ipa-finalize na natin yan in the coming weeks and months. Kasi hindi pa naman yan kailangan gawin now kasi magmo-mobilize pa rin naman ang DPWH. Pero kapag nagsimula na yung kasagsagan ng construction, maybe in a month or so, sometime maybe in July or August, yan, magsisimula na tayong maglibre ng toll sa Skyway. No? So, yan ang unang-una. Ikalawa,
magdadagdag tayo ng dagdag na 100 bases sa EDSA busway para magkaroon ng alternative ang mga kababayan natin. Dadagdagan yung mga bus para imbes na magsasakyan, magbabusway na. So, ikatlo, magdadagdag din tayo ng mas marami pang tren sa MRT3. No? Yan ay pinag-aaralan natin ngayon. Alam nyo naman, dati 18, naging 20 na tayo ngayon, malaki na ang naging epekto niyan. Pero pipilitin pa rin natin maghanap ng paraan na makapagdagdag pa. At ginawa din natin dati, di ba, yung from 3-car trains, meaning 3 bagon sa isang train set, ginawa natin 4. So, pipilitin natin magdagdag pa ng 4 car train sets, no, sa mga susunod na buwan. Para din capacity sa MRT3. At siguro, nalaman nyo na rin, narinig nyo na rin sa Pangulo natin mismo, pinapabilis natin yung pila. No? So, sa mga darating na linggo, ikukompleto na natin yung pagtanggal ng mga x-ray para bumilis ang pila sa ating mga MRT stations. Ngayon kasi, sinusubukan pa lang natin ito sa 2 istasyon. Yung Taft Avenue at yung North EDSA Station. So, sa mga susunod na linggo, sa lahat na ng stasyon ng MRT3 at gagawin na rin natin yan sa LRT1 at LRT2. So, yan po on the part of the OTR, ipapasok ko na po ngayon kay Chairman Don kasi marami siyang i-report sa inyong mga inutos din ng Pangulo natin. Well, on the part po ng MMDA, mag-manage ng traffic at mag-implementa na mitigating measures para wag magkaroon ng Carmageddon. Hindi lamang sa EDSA, kung hindi sa mga alternatibong ruta na na-identify natin na habang ginagawa ang EDSA, yan po ang magiging pangalawang daanan. Kasama na po dyan yung Skyway na ililibre at yung pong mga mabuhay lanes natin. So ano po ba yung mga pinropose nating traffic mitigating measures na i-implement habang ginagawa po ang EDSA? Una po yung implementation ng ad-even scheme. Ito po ay limited sa EDSA lamang. So sa EDSA lamang po tayo yung ad-even scheme po na ating ipatutupad ay ang bawal po sa EDSA, yung 13579 na ending plate ay bawal ng Monday, Wednesday, and Friday. Yung 02468 ay bawal po ng Tuesday, Thursday, and Saturday. Sunday po, libre po gumamit ng EDSA ang lahat ng sasakyan. Ito po ay ginagawa natin dahil expected po na with this scheme ay magkakaroon po ng 40% reduction ng vehicle sa EDSA. Again, yung sa mga roads, aside from EDSA, kung ano po yung number coding scheme sa ngayon, yun pa rin po yung mag-govern. Bakit po natin ito ginagawa? First, with the implementation po ng toll-free policy ng DOTR sa expressway, ito po ay madidistribute po natin yung mga sasakyan. Yung mababawas po sa EDSA due to the ad-even scheme, pwede pong gumamit nitong free toll. Dahil kung matatandaan nyo, nung open po, I think ikaw pa ang presidente ng San Miguel Tollway noon. Si Sec Manny pa po ang presidente ng San Miguel Tollway noon. Natatandaan ko po, nung nagbukas ang Skyway na po na yan, saka yung mga connector roads, gumaan po ang volume ng traffic sa EDSA. Sa amin pong tala, noong 3 months na libre ang Skyway, simula nung binuksan, nagkaroon po ng reduction ng
volume ng traffic sa EDSA between 7.5 to 14%. Ito po ay malaking reduction na ine-expect po natin na kung maglilibre uli yung Skyway ay makaka-reduce po tayo ng between 10 to 20% volume sa EDSA. Kung sasamahan po yan ng uneven scheme na additional 40%, ine-expect po natin na mas bibilis po yung daloy ng traffic at hindi po magkakaroon ng Carmageddon sa EDSA. At tataas po yung travel speed. Sa ngayon po kasi, sa aming volume count, nasa 437,873 ang vehicles po na dumadaan sa EDSA. Kung wala po tayong intervention na gagawin tulad po ng mga inilatag disciplines at ito pong uneven scheme sa EDSA free toll, ine-expect po natin na magdi-decrease ng 20% yung travel time. At ang pinakamabigat po during peak hours, talagang gagapang po or tutukod yung traffic. Kung solely yung toll-free scheme ng DOTR, disciplines, ine-expect po natin na ang reduced traffic volume ay 5%. Kung uneven scheme lang po, reduced traffic 20%. Pero pag kinumbine nyo po ito, ang marireduce po na volume na expected, meaning pag pinag-combine po yung uneven scheme at yung toll-free sa Skyway, i-expect po natin na mababawasan ng 25% yung pong volume ng traffic sa EDSA at medyo mag-i-increase po yung travel time as compared sa ngayon. Ang ano nga po namin, baka mas mabilis sa EDSA. Pero ang magiging tanong, baka naman sa ibang karsada mag-traffic. Kaya nga po, mayroon pong Skyway na libre. Nag-uusap na kami ni Sir Vince, ang request po ng concessionaire ay i-manage yung mga rampa na papasok at palabas ng Skyway dahil for sure bibigat po ang volume doon. Makikipag-ugnayan po kami sa concessionaire para po i-manage well ito pong ating libreng gamit ng Skyway habang ginagawa po yung EDSA. Again, ito pong uneven scheme sa EDSA lamang po i-implement. Sa ibang karsada, hindi po. Sa ngayon po, magiging 24 hours yung uneven scheme. Pero titingnan po namin, i-adjust po namin yan later on siguro na magkaroon ng window period probably between 10 or 11 p.m. hanggang 5 a.m. But for now, pag nag-start po yung EDSA rehab or rebuild, 24 hours po muna yung uneven scheme. Another measure po, ngayon po kasi may mga na pinapayagan sa EDSA, particularly yung may dalang perishable goods, truck ng basura, yung basic needs na na-request before ng DOTR na mga gasoline, aviation fuel. Yan po ay ipagbabawal muna natin pati mga buses sa EDSA, provincial buses, hindi po yung bus carousel, provincial buses ay pagbabawalan muna natin sa EDSA. Bibigyan lamang po natin sila ng window period between 10 p.m. to 5 a.m. So, from 5 a.m. to 10 p.m., absolute po, bawal po ang buses, provincial buses, trucks, and other big vehicles po sa EDSA. Kasi with the adjustments po, habang ginagawa ang EDSA, medyo mas kikipot, tama, Sekmani, yung mga lanes. Dahil nga po sa adjustment, kasi yung construction area po ay halos mahigit isang lane ang masasako. So medyo mag-a-adjust po talaga kami ng lane para po sa mga sasakyan na magiging mas masikip. So kung dadaanan pa ito ng mas malalaking
vehicles, mas lalong sisikip po at babagal po yung daloy ng traffic. Napagkasunduan po namin before pa ng June 13, aalisin muna po yung bike lane separators sa EDSA. Makikipagpulong po tayo sa mga stakeholders, particularly ang mga motorsiklo at mga nagbibisikleta para pag-usapan po yung exclusive bicycle lanes at probably gagawa po tayo ng exclusive motorcycle lane sa EDSA dahil babawalan na po natin ang motorsiklo na pumunta sa ilalim sa mga underpass at ganoon din po hindi na po sila papayagan sa mga overpass. Clarify ko lang, Sekmani, hindi po affected pa yung mga underpass at overpass. Hindi po kasama sa gagawin. Tama, Sekmani? For now, hindi muna po isasama kasi mas pasalimuot po na trabaho yan, I understand. So, para po huwag magpa-liko-liko yung ating mga motorsiklo na magkokos po ng accident, magkokos ng slowdown, gagawan po natin sila ng exclusive motorcycle lane sa kanan. Pero yan po ay i-discuss pa po namin ni Sir Vince sa mga stakeholders sa mga darating na araw. Again, marami po tayong ilalatag na alternate routes. Medyo marami po ito. Ipopost na lang po namin at ibigyan namin kayo ng kopya kung saan po yung mga alternatibong route. Nag-usap po kami ni Sec Vince, si Sec Manny. Magtutulong-tulong po kami na i-clear itong mga obstruction dito. Ito po ay utos ng ating Pangulo na siguraduhin na kung magbibigay tayo ng alternatibong ruta, dapat po maluag, walang obstruction. So, sa ating po mga kababayan na nakasanayan na mag-park dito sa mga alternatibong ruta, ang sinasabi po nila ay pag-clear namin, pag-alis namin, babalik din. Hindi na po pwede yan ngayon. Sisiguraduhin namin may mga programa po kami pinag-uusapan kung paano po gagawin yan to make sure na araw-araw po manghuhuli kami sa lahat po ng mabuhay lanes. Hindi lamang yung pagka-clear namin ngayon, mababalkan namin after a month. Meron na po kaming inilalatag na programa to make sure na mababantayan po everyday itong mga alternatibong ruta. At yan din po ay ilalatag namin sa mga darating na araw, nakahanda na po yung sistema, pina-finalize lamang po namin. So, yun po ang sa part ng MMDA, pati yung info drive. Tumutok po kayo sa aming mga Facebook pages, sa aming mga announcement in the coming days. Dahil po, kailangan po nating inform ang ating mga kababayan, kautusan din po ito ng ating Pangulo, na i-inform po ang ating mga kababayan ng mga alternatibong ruta, traffic management plan, construction plan, at ganoon din po yung mga bagay na kailangan malaman ng ating mga kababayan. Kanya rin po pinag-utos na yung implementation po ng traffic management plan, i-dry run muna natin for 1 week, hindi po manghuhuli. Yan po yung utos niya para po makasanayan muna. Or sisitahin namin pero hindi po kami mag-i-issue ng ticket. Lalong-lalo na po yung sa ad-even scheme and yung other po traffic management plan. Pero yung obstruction, Mercy yun. Walang delay po doon. Bagong plano namin to clear ng mga karsada ng obstruction on a daily basis. Daily po yan. So, hindi po dapat mag-complain yung ating mga kababayan na kakiklearing nyo lang kahapon, nandito na naman kayo. Hindi po gano'n. Araw-arawin po namin lahat ng kalsada. So, we'll entertain questions. Meron pa kayong statement? so, magsistick tayo dun sa waiting time ngayon, which is 30 seconds. So, at importante dito, again, yung enforcement. Kailangan, tuloy-tuloy yan. Wala nang, hindi na pwede maghintay bago na mapuno
pagka tama ng 30 seconds, alis na yan. Kasi nga, sisikip na ngayon, dalawa na lang ang kasya ngayon. Hindi ka mukha ngayon, pwedeng bumaba yung pila ngayon, hanggang dalawa lang. So, 30 seconds, strictly enforced by yung ating mga enforcer sa busway. Sec Vince, dadagdagan ko lang yung kay Sec Vince na pinondohan po ng DOTR na in-implement po namin. Pwede po namin iset yung timer noon na pag na-detect niya na 30 seconds hindi pa umalis, may timer, violation po. Violation. Para po magdala yung mga ating drivers at hindi again, enforcement pa rin. Yung enforcement. Kasi nga, kailangan dito tulong-tulong tayo natin. Hindi naman kailangan, and ang pinakamagandang tulong na may bibigay ng mga kababayan natin is sumunod lang sa regulasyon. No? Para hindi tayo lahat mahirapan dito sa mabigat na gagawin ng gobyerno, lalo na ng DPWH. So, tulungan natin ang DPWH by following the rules. Yes po, nag-usap na po kami ng DPWH, magtutulong po kami sa pagpuput up ng signs. In fact, by tonight siguro, pwede na kami magsimula ng paglalagay ng mga signages. Talaga lang po, pinlano po muna namin mabuti para po at i-finalize yung mga plano bago po ilagay yung mga signages and all. Even po yung ating mga lamppost ay gagamitin po natin. Lalagyan po yan ng mga advisories po all over Metro Manila para po magabayan yung ating mga kababayan sa mga alternatibong ruta, sa mga bagong patakaran at sa update po regarding EDSA rehab or rebuild. Tama yan. Maganda ng tanong mo, Lincoln. Kaya nga, kung mapapansin nyo, last week, nung in-interview yung ating Pangulo, sinabi nga niya na yung pila sa MRT, pila sa mga busway, kailangan talagang tutukan natin yan. And bago pa masimulan tong EDSA rebuild, yun yung ginagawa natin. No? Kasi nga, unang-una, kailangan talaga ma-reduce natin yung pila. And lalo na ngayon, na magre-rebuild tayo ng EDSA, ang mga kababayan natin, baka ayaw na nilang magkotse, gusto na nilang mag-mass transport. So, kailangan pagaanin natin yung paggamit ng mass transport. So, kagaya na sinabi ko kanina, nag-pilot na tayo ng pagpapaiksi ng mga pila natin. Nakikita natin, very effective. Siguro, separate na lang, no? Siguro, samahan nyo ako ngayong week, pagka inikot natin yung mga, tinanggalan natin ng mga x-ray para makita natin yung yung epekto ng intervention na inutos ng Pangulo. And habang papalapit tayo dito sa pag-umpisa ng rebuild natin sa EDSA, i-execute na natin yan simula sa MRT3 para dyan, talagang mabawasan natin yung pila. Mas madali para sa mga kababayan natin gumamit ng MRT3 at ng busway. Kaya nga nag-pilot muna tayo. No? Kaya nag-pilot muna tayo kasi gusto natin na kahit natanggalin natin yung mga x-ray, secure pa rin ng mga kababayan natin at secure pa rin yung ating mga facilities tulad ng MRT3. Pero kagaya nga nung na nasabi ko na rito, nakwento ko na rin sa Pangulo, actually, kung titignan mo yung mga subway, metro sa buong mundo, ang Pilipinas lang ang merong x-ray. Wala kang makikita ng x-ray sa Hong Kong, sa Thailand, sa Singapore. Pero, syempre, mas pinapaigting nila yung seguridad. No? So yun ang ginagawa natin. Kaya kung mapapansin nyo ngayon sa North EDSA at saka sa TAF, marami ng mga Coast Guard natin na very visible. Meron silang mga K9 dogs. Kaya nga kung maalala nyo, 2-3 weeks ago, binisita ko yung K9 Facility Training Center sa Clark ng ating Coast Guard. Kasi nga gusto kong masigurado na we have enough trained K9s for bomb sniffing, for
lahat ng mga security measures ilalagay natin bago natin i-implement to. So, nagpapayag tayo ngayon, pero in the coming days, pag nakita natin safe and secure at the same time, epektibo sa pagpapaiksi ng pila, i-implement na natin yan sa buong sistema. Ay maintenance naman. So, kailangan natin i-balance, no? And nakikinig tayo dun sa Sumitomo Corporation na siya ang in charge sa maintenance natin. So, never natin i-risk ang safety ng sistema at ng mga pasahero. So, babalansehin natin yan. Po tayo, magbibigay po tayo ng notice doon sa mga nagpa-violate, pero wala pong penalty na i-impose. Bumigay. Yung, napanganga kasi. Again, kautusan po ng ating Pangulo na i-dry run yung mga bagong polisiya dahil nga po for proper information ng ating mga kababayan na mabigyan sila ng sufficient kaalaman para hindi po masabi na, ay sorry, hindi ko alam. So, for 1 week, i-dry run po natin yan, sisitahin po natin, i-issuean natin ng ticket, pero walang penalty. Ganun po ang gagawin natin. Especially doon sa NCAP aspect. Follow-up question, what interventions are in place naman para ma-manage yung traffic? Siguro, advice natin sa mga kababayan natin, kung ilang more pagbiyahe nila, especially on work hours. Well, unang-una, ang siguro hinihingi namin po yung kooperasyon ng lahat ng mga tao. Unang-una, planuhin po nila yung pagbiyahe. Sinabi naman po ni Secretary Vince Dizon na may mga alternatibong ino-offer ang ating pamahalaan. Tulad ng kung talagang hindi may iwasan na bumiyahe, may mga alternatibong ruta. Kung pwede naman, mag-park and ride, magdala ng kotse, pagdating doon sa dulo ng MRT o ng bus carousel, i-park yung sasakyan at gumamit na lang po ng pampublikong transportasyon. Anyway, nakita natin, magdadagdag po si Secretary Vince ng 100 buses, magdadagdag ng capacity ng train para i-accommodate po yung mga bumibiyahe na mga kababayan natin. Baka pwedeng gumamit na lang din ng TNBS dahil hindi po covered ng at even scheme or number reduction ang mga TNBS. So, marami naman po kami kumbaga ino-offer na alternatibo. So, hinihingin po namin yung kooperasyon ng lahat para po hindi po tayo talagang magkaroon ng chaos sa ating karsada at hindi po tayo magkaroon ng Carmageddon. Ang priority namin is actually dito muna kami sa Juan Josep. We will start sa Pasay to Guadalupe area. Both lanes, no? Northbound and southbound. But sabi nga namin kung dito sa may banda ng Caloocan, Cubao to Pasay, kung meron kaming space na gagawin na rin namin yan para matapos namin hanggang December lahat. Yung busway, yung busway up to December this year. Tatapusin namin. Ang plano namin is matapos namin yung busway up to December this year. Yeah. Buong ito tayo, sir. Southbound. Buong na po yun, yung sa Nino. Southbound. Sir, ano lang, ang problem na para ma-manage nila yung story work. And then after nun, that's when we can expect na Preparatory works namin, siguro mga 2 weeks lang. Mga 2 weeks lang. Because yung paglalagay ng mga barriers at saka yung pag-adjust ng mga lanes. And yung siyempre yung mga equipment, mobilization. Within 2 weeks, ang estimate namin, then sisimulan na kaming kumpul sa mga Pero just to clarify, sir, kahit na and yung adjustment ng mga lanes, magkakos na yun ng traffic kasi
may movement na dyan ng equipment, yung pag-adjust ng barriers at paglalagay ng barriers, meron ng obstruction yan. May truck na hindi naman pwedeng ilipat yung ano ng mano-mano. Makikita mo yung concrete barrier natin, hindi naman kayang buhatin yan ng isa, dalawang tao lang. So, it will require equipment na makakaharang na. So, during yung 2 weeks na sinasabi ni na may effect na rin sa daloy ng traffic. Kaya nga, even kami, yung implementation ng mga traffic management plans natin will start even during the mobilization and 2 weeks na preparatory work. So, dun lang po sa mga mitigating Tingin ko mga bandang towards July or August. No, kapag ka full blast na. No, kapag ka full blast na kasi ano pa, kailangan pa natin ng approvals ng TRB. So that will take some time. Pero bibilisan natin. No? Bibilisan natin. And magko-coordinate tayo sa DPWH kung kailan naman talaga siya full blast. No? Kasi nga may mga preparatory works pa naman. So, may oras pa tayo para maayos lang yung approvals. Kasi alam mo naman, libre yan para sa motorist. Pero syempre, kailangan bigyan ng gobyerno ng reprieve ang San Miguel. No? Kasi isa't kalahating taon naman yan, no? Nawawalan ng revenue ang San Miguel Corporation. So kailangan maghanap tayo ng paraan kung paano naman makakabawi ang San Miguel. At meron namang mga iba't ibang pwedeng gawin under the new PPP code. No? But that will take some time, no? Para mapa-approve natin sa TRT. Monitors sa ngayon na naandyan po sa rightmost corner na ginagamit po para maging exclusive yung bike. Ang piniplano po namin, kakausapin din namin yung biking community na baka pwedeng maging shared yan muna. Dahil nga po, yung mga motor po, pagbabawalan na natin dumaan sa underpass at overpass. Kasi po yung pag singit-singit, liliit po kasi yung mga lanes eh. So, alam naman po natin na yung mga motor po ay nag-split ng lane, meaning dumadaan po sila sa pagitan ng mga sasakyan. So, kung masyado pong maliit yung espasyo, yan po yung pagmumulan ng aksidente na, again, makakadagdag sa pagbigat ng daloy ng traffic. From pipiliting kumaliwa para bumaba ng underpass or pumanik ng overpass. Kaya po, pakikiusapan po natin sila na during construction po ng EDSA ay shared lane muna po itong bike lane, yung outermost lane, para doon muna po sila lahat for safety and traffic management purposes. Well, exactly we start the mobilization and preparatory works lang June 13, no? June 13 sa gabi. And thereafter, siguro after 2 weeks, pagka nilagay na namin lahat yung mga barriers and everything and in coordination with MMDA and DOTR, magsisimula na kami anytime yung construction. Yeah, yes. Okay. Sa Tulpo, sa Skyway, when working po siya or meron ng specific rush hour, maximum po siya, paano? Yung libre? Ay, libre na yun. Buo. Ang proposal namin sa San Miguel at sa TRT, habang nagre-rebuild tayo ng EDSA, libre yan. Pero hindi yung buo hindi naman mula alabang, no? Hindi gano'n. No, yung segment lang ng gagawing alternative route para sa EDSA. So, pag-uusapan pa namin yan sa TRB at sa between government and San Miguel, and ipa-finalize namin yan siguro within the next month and a half. No, so yun ang planong gawin. Thank you.
Siguro nga, if there are spaces na pwedeng magiging rain collector, one of the options siguro na pwede namin tignan. No? But the importante actually is yung drainage mains kasi sa EDSA ngayon. Maliliit yung mga tubo ngayon. And that's the reason why nag-overflow yung mga nagbabaha. So basically, siguro, at saka yung outermost lane kasi nandun yung mga utilities eh. That's why sometimes part of it nai-impede yung flow ng drainage ng traffic. So, ito ngayon i-coordinate namin with yung mga utility companies kasi maglalatag kami ng mas malaking tubo doon sa mga perennially flooded areas, lalo doon sa Campanilado yata. Yun ang medyo parating binabaha dyan pagka bumaba. Now, kung meron silang doon sa loob ng Campanilado na pwede namin ma-harness para sa water impounding, gagawin po namin yan. Sasabay na rin po ba dyan yung mga utility company kasi mostly kapag nagpapagawa ang gobyerno, a week or two, utility company. Sasabay-sabay na po ba yan Yes. Sasabayan namin lahat. I think that's the reason why medyo iuhuli namin yung outer lane. It will take some time actually to coordinate. Ngayon pa lang kino-coordinate na namin sa mga utility companies. Inabisuhan na namin na gagawa kami dyan sa linya ng at ito yung lalim ng aming gagawin dyan. Dapat sa inyo rin, mas malalim na doon sa bubong panin namin. Ilatag na ninyo lahat pagka gumagawa na kami doon. Pagka natanggal namin yung pavement, sabay-sabay tayo yung mga linya rin ninyo, gawin na ninyo kaagad. Yun ang plano namin with the utility companies. Last question. How do we plan to stick with the timeline? Like, diba parang nakalatag na okay na po for the whole stretch? Na-factor din namin po yung timetable namin, including kung wag naman sana na sabay-sabay yung pagdating ng malalakas na ulan. Ang pan lang po namin dito is going to be concreting kasi ito. Hindi masyadong delikado sa ulan kung minsan yung concreting. So, anyway, pinaktor na namin yung inaasahan natin pag-ulan. And of course, yung budget naman is actually for 2027 po. Meron na tayong budget for 2027. I'm sorry, 2025. Meron na po tayong budget for 2025. Yung ban sa trucks, January 16 din. May June, sorry. Nalito ako, sorry. June 16, magsisimula po yung, same with the odd even scheme. Yung shared lanes, pag-usapan po namin ni Sec Vince, may consultation pa po kami sa stakeholders. In fact, may nakaschedule na nga po kami meeting sa Grab, Angkas, kay Congressman Roach ng One Rider, at yung iba pa pong kasama po natin yan ng LTFRB. Ganun din po, magseset kami ng meeting sa Mubas 1 at yung mga siklista po natin para maipaliwanag po kung bakit natin kailangan gawin ito habang ginagawa po yung EDSA. Again, liliit po yung mga lanes at medyo mahirap po for safety reasons, especially sa nagbabike at yung nagmumotor naman po, kailangan po natin sila ilagay sa isang lugar lamang para hindi na po sila pumasok sa overpass and underpass. Ang kaalaman po ng ating mga kababayan at saka dito sa Metro Manila, napansin po ninyo yung pagka dumaan po kayo ng EDSA ngayon, isang kami very rough. Very rough yung riding quality sa EDSA ngayon because puro paramihan po yun, yung compression na reblocking yung nangyayari dyan. So very rough ngayon. Pagka natapos natin itong rehabilitation ng EDSA, we can guarantee you that it will be a very smooth ride on top of EDSA. Now, having said that, baka hindi natin alam, ang EDSA po ngayon is the most polluted corridor in Metro Manila.
most polluted corridor of Metro Manila because of the traffic congestion. Pagka po nagawa natin itong rehabilitation ng EDSA, it will reduce yung pollution ng EDSA because traffic will be faster. Mas marami. Ang estimate po noon pa is actually if you rebuild EDSA and provide a smoother ride in EDSA, you will increase the mobility by about 15 to 20%. So yun po yung natin, mas mabilis po, mas mabilis po yung pollution at ng traffic. EDSA. Yun po yung isang objective natin along the EDSA corridor po. Closing remarks na lang, Sec. Vince. Siguro, una-una po, ulitin namin, itong plano ng pag-rebuild ng EDSA, matagal na actually na pinaplano to. And 45 years na ang nakaraan bago actually gawin ito ulit. Last na ginawa ito nung 1980. No? And kaya nagpapasalamat tayo kay Pangulong Bongbong Marcos kasi talagang nung pinresent ito sa kanya ng DPWH, ang desisyon kagad niya, hindi siya nagdalawang isip. Sabi niya, kailangan nang gawin ito ngayon, kahit na mahirap, kahit na magkakaaberya ng matindi, magkakatraffic ng matindi, once and for all, kailangan na natin gawin ito. Kaya, kailangan suportahan natin ang kagustuhan ng Pangulo at itong kagustuhan ito ay nanggagaling din sa kagustuhan niyang mapaganda ang biyahe at maging mas safe at mas conveniente ang biyahe ng lahat ng mga kababayan natin gumagamit ng EDSA araw-araw. Mapa-motorista, mapa-commuter, mapa-pedestrian. So finally po, gagawin na natin ito. Ang kailangan lang natin, kooperasyon, disiplina, pero makakaasa po kayo, lahat ay gagawin namin para kahit paano maibsan yung hirap na darating kapag nagsimula na po ang ating EDSA rebuild. Pero pag natapos to, napakalaki pong ginhawa para sa ating lahat. So, thank you very much po. Salamat.